Hey guys, good day. So what we have here, as you can see sa screen natin, is a perfectly looking ad set. Correct? So active siya, looking good. So titingnan natin yung cost per new message. So naka-maximum tayo, okay? 22 pesos down to the cheapest, which is 10 pesos. So this is a new testing ad. So as we can see, ito may ROAS na 1. So possible si MLM leaders. Ito yung possible winning. Di pa tayo maka-decide kasi this is just newly launched ad. So when we check, ang lupit. May ROAS pa na 2. So meaning times 2, almost times 3 yung pera ko. And napakamura ng isa, 19 pesos per message. So isa 14 at saka isa 10. Okay? So imagine na almost times 3 yung pera mo, mas mahal yung cost per message. Ito naman mura siya kasi kaka-launch lang nito kagabi. So parang nauna yung dalawa sa taas, tapos itong Wendell dropshipping cartoon na huli siya. So latest siya. Kaya mas mura pa yung ano niya, cost per message. But as we can see here, normal healthy looking active accounts, meron isang pasaway na nangyari. So I decided to shoot this video para alam nyo kung anong gagawin. Okay? So this is a troubleshooting video. Alam nyo kung anong gagawin pag may the dreaded rejected ad. Ayan. So bakit siya na-reject? Tingnan natin. Okay? So it's either you go here, business support home, para malaman mo yung reason, right? Or number 2, pwede kang pumunta dito sa all tools and then business support home, right? So when you go here, so tingnan natin. Ayan, so makita mo dito, some ads rejected. So click mo yan. So we have here one rejected ad. So sabi niya unrealistic outcome daw. So click mo yan, more info. So ito, makikita mo yung violation mo. So not allowed, deceptive employment opportunities, be your own boss, make $1,000 every month, okay? Misleading health claims, mga ganyan. So dito tayo tinamaan yata sa deceptive employment opportunities kasi yung creative natin, sinabi ni Wendell na dati siyang 6-figure earner sa mga keywords na ganyan, dinidetect yan ni Facebook. 6-figure earner, nag-resign, tapos nag-online business, kumita ng 1.2 million. So, na-detect siya as unrealistic outcomes. So, meron tayong options what to do. Option 1, the easiest way, delete mo na lang tong creative nito, okay? Click mo yan, tapos hit delete. That's option 1. Option 2, you can edit this one. And then, pag na-edit mo, palitan mo lang yung video. Okay? For another review. So, option 2. Option 3, ilalaban mo tong option 3. Okay? I-click mo siya. Request review. But what I don't recommend is this option. Kasi bakit? Kung nailaban mo ito, nag-request review ka, di ba? So, let's say na-approve kasi manual yung approval niyan. In the future, madidetect pa rin yan ng bot. Okay? So, kung na-approve man yan ng tao ni Facebook, yung normal na staff, in the future, madidetect pa rin yan ng bot. So, I don't recommend this option. So, ganito. Pag may marami kang policy violation, dito mo siya makikita. 6-month review, overview. Ayan, marami na akong violation. 6 na. Kasi, nagtitest ako ng creatives. That's why, napaka-swerte nyo kasi binibigay ko sa inyo yung mga winning and clean na na mga ads. Okay? Hindi naman siya 100% na super safe kasi minsan may topak talaga si FB. Pero as much as possible, siguro 99% safe na 'yon. Okay? Kasi nasa akin na yung mga violation before ko binibigay sa inyo. Okay? So unrealistic, may 4 ako. Show full policy, ito 'yan, unrealistic outcomes. May violation din ako sa personal health and appearance kasi gwapo daw. Hindi, joke lang. So, dito yan. Click mo yan. So, allowed, not allowed, mga before and after. Ito yung ad ko na yung secret product. Ito, tinamaan ako dito. Personal and health
personal health and appearance. Kasi sabi niya, bawal daw manakot, must not imply or tempt to generate negative self-perception. Kasi na-stroke si Kuya Kim nun and promote yung product. Okay? So, na-detect siya. Pero, nilaban ko yun, so okay siya, but na-stop ko na lang yung ads kasi alam ko, kahit na-approve siya, in the future, madidetect pa rin yan ng bot. So, hindi ko na lang siya pinush. So, ito, I'll go with the delete option, okay? So, gagawin nyo, bantayan nyo to, kung may mangyari ba 4 and 2, 6 months mo to na record, okay? So, by the way guys, kung marami kang violation overview na mga policy violation, within 6 months, possible ma-disable yung ad account mo, okay? Pag na-disable yung ad account mo, makakapag-ads pa rin kasi marami kang spare na ad accounts. Now, aakyat yan sa business manager. Kung hindi mo na to na-resolve, aakyat sa business manager. Pag hindi mo pa rin na-resolve, aakyat sa personal Facebook account mo. So, pag personal na, wala ka ng chance mag-ads, okay? So, ito, di-delete ko to para wala na yun siya dito. Kasi kung may mga nakapondo ka dito, so itong for review, may marami kang pondo dito, it means your account is unang-una suspicious. So, possible siya maban. Number 2, may dadami yung records mo. Yan. So, within 6 months. So, di-delete ko to. Yan, delete. Delete ad na lang siya. By the way, before ko siya i-delete, pakita ko yung result. Yan. So, tanggalin ko to. Tingnan nyo gaano siya ka-winner. Minsan talaga, sayang siya pero wala kang choice. Okay? Kasi kung nilaban mo yan, kahit mura yan, kahit winning, eh, kung naban ka naman, di ba? Tingnan nyo yung cost. So, i-ano natin, pinakamura. Eh, no? 3 pesos siya. Siya yung cheapest. Sayang talaga kasi siya yung 3 pesos per message, 4 pesos, 7 pesos. Ito isa lumaban 7 tapos 7. Ito yung ito yung na-reject yata. Okay, siya yung na-reject si 10 pesos. So sayang man siya pero wala tayong choice, di ba? Dito yan sa MLM leaders. Wala tayong choice. Sorry. Delete kita. Yan, delete na natin siya. So wala na siya. Sayang. But wala tayong choice. Baka maban pa tayo. So ito, refresh natin. Tingnan natin to kung may nangyari. Yan, refresh. And then, wait lang natin. Naglo-load pa. Yan, boom. Wala ka ng rejected ads. Okay? Pero ito, hindi pa rin siya nag-change. Kasi binilang na niya yung violation. Pero ang importante dito, wala kang mga rejected ads dito na nakapila. Okay? So, wala ka. In review, wala. Reversed, unchanged, wala. So, ayan. Wala. Clean siya na naging back to clean ad account. Pero, ayan, may pero. Kasi nga, naban yung, na-reject yung isang ad. Okay? Ito, possible. Kahit active yan, kahit accepted, nakalusot yan, to be safe, i-off ko na lang din sila. Pwede mong hindi delete kasi hindi naman siya na-detect. Off na lang. Okay? Kung rejected, delete. Kung hindi naman active, off mo na lang siya. Bakit? Kasi sayang din yung data. Okay? Nakikita mo yung data eh. So, off ko na to. Lahat ng Wendell ads. Sorry. Sayang, pero that's life. Life of an FB ads strategist or FB ads expert. Expert ba? Sayang, no? Oh well. Yan. Off na yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, naka-off. So, naka-off na siya. Para safe lang tayo, okay? So, refresh. Okay, naka-off na siya. Kasi bakit? Kung nilaban mo yan, kahit active yan, in the future, madidetect pa rin yan. So, sayang din. Wag na lang. So, imagine ilan yun, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung hindi mo yan pinatay, 7. Magkakaroon ka ng another 7 violation. So,
pag marami kang violation within 6 months period, patay yung ad account mo. Mababan yan. Sure yan. Na-try ko na yan. Ilang beses na. So, ayokong mangyari sa inyo. Kaya, i-follow na lang to. Okay? As much as possible, hindi tayo mag-delete. Pero kasi, rejected na yun, delete na yun. Pero ito, hindi pa na-detect, unahan mo na, i-off mo na siya. Hindi ko siya dinelete kasi sayang yung data. Okay? Magagamit mo pa rin yung data. Binili mo yan eh. So, yan. Pag may question, please post ka lang sa GC natin. I hope may natutunan ka today. So, thanks.